Ang Indonesian energy firm na Texcal Energy ang bagong kontraktor na naatasang mag-operate sa Alegria Oil and Gas Field sa Cebu. Nilalayo nilang ipagpatuloy ang pag-drill at simulan ang produksyon ng lokal na diesel bago matapos ang taon matapos maaprubahan ang kanilang Petroleum Service Contract 89. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Isang kumpanya mula sa Indonesia ang bagong contractor na mamamahala sa redevelopment at produksyon ng oil field. Nilalayo ng kumpanya na magsimulang mag-produce ng commercial diesel at bunker fuel sa loob mismo ng taong ito. Kabilang sa mga planong inilaan para sa Alegria Oil and Gas Field ay ang paglalagay ng isang mini refinery upang iproseso ang lokal na pinanggalingan na crudo sa diesel. Ang mga paunang pagtatansya ay nagpapahiwatig na ang Alegria Field ay naglalaman ng humigit kumulang 27.93 milyong bariles ng langis, kung saan humigit kumulang 6 na milyong bariles ang itinuturing na mababawi. Noong May 19 hanggang 20, 2026, nagsagawa ng opisyal na inspeksyon ang mga opisyal ng Department of Energy, DOE, kasama ang mga kinatawan ng Texcal Energy upang simulan ang teknikal na mobilization. Ang lokal na produksyon ng langis ay makatutulong upang mapababa o mapanatiling matatag ang presyo ng petrolyo at kuryente laban sa pabago-bagong presyo sa pandaigdigang merkado. Unang binuksan ang Alegria Oil Field noong 2018 sa ilalim ng isang Chinese contractor, CIMP, ngunit natigil ang operasyon noong 2023 dahil sa mga naging restriksyon ng pandemya. Noong March 2018, opisyal na idineklara ng DOE at CIMP na may sapat na dami ng langis at natural gas ang lugar sa ilalim ng Petroleum Service Contract No. 49. Bagamat nakapagbenta ng unang crudo ang kumpanya, lubhang naantala ang mga susunod na drilling at exploratory operations dahil sa COVID-19 lockdowns at health protocols. Nang tumama ang pandemya noong 2020, nagkaroon ng malawakang lockdowns at travel restrictions. Dahil dito, maraming Chinese workers at eksperto ang napilitang umuwi sa China at hindi na agad nakabalik. Sa kainaitan ng pandemya, kaunting lokal na mamimili lamang ang bumibili ng crudo mula sa Alegria. Dahil sa mga nasabing hadlang, hindi nasistento ng CIMP ang operasyon at tuluyang pinutol ng gobyerno ang kanilang kontrata noong 2023. Tinatayang mayroong 27.93 milyong bariles ng langis, oil in place, kung saan nasa 3.35 hanggang 6 na milyong barrels ang maaaring makuha, recoverable, mayroon din itong 9.42 bilyong cubic feet ng natural gas reserves. Ang Alegria Oil Exploration ay hindi ang una sa Cebu. Noon pang 1896, nagsagawa ng petroleum exploration sina Smith at Bell sa Toledo City, humigit kumulang 50 kilometro sa kanluran ng Cebu City, ngunit ang nakuha nito ay hindi maaaring mabuhay sa komersyo, ayon sa artikulong isinulat ni John Mark Bautista ng DOE at na-e-post sa GeoExpro website noong April 17, 2020. Sa mga tuntunin ng paggalugad ng petrolyo, ang Pilipinas ay hindi pa masyadong natutuklasan, humigit kumulang 10% lamang ng teritoryo ng bansa ang may mabubuhay na data kaugnay sa paggalugad ng petrolyo, na ang data ay mabigat na concentrated lang sa offshore western side ng Palawan at sa onshore ng Cebu. Bagamat may sariling deposito ng likas na yaman ang Pilipinas, tulad ng Malampaya Gas Field, at may mga bagong diskubreng natural gas, mababa pa rin ang kasalukuyang produksyon at umaasa pa rin ang bansa sa imported na langis at coal. Samantala, kasalukuyang nakakaranas ng matinding krisis sa kuryente ang Pilipinas nitong May 2026,
kung saan ang Luzon at Visayas grids ay paulit-ulit na isinasailalim sa red at yellow alerts na nagdulot ng malawakang rotational brownouts, formal na itinaas ng National Grid Corporation of the Philippines, NGCP, ang kauna-unahang red alert sa Luzon nitong May 13, 2026. Ang kasalukuyang sistema ay nakadepende sa iilang malalaking planta, kapag may mga nagtripang na linya ng kuryente o kaya ay nagkaroon ng forced outage ang mga ito, nawawalan agad ng malaking supply ang buong grid, tulad ng nangyari sa mga linya ng Iligan. Dahil sa sobrang init ng panahon, sumirit ang paggamit ng kuryente ng mga kabahayan at establishmento. Dahil dito, hindi na kinakaya ng supply ang demand sa kuryente, lalo na tuwing gabi kapag nawawala ang tulong ng solar power. Sabay-sabay na nagkaroon ng unplanned o forced outages ang May 15th planta sa Luzon, habang ang iba ay tumatakbo sa mas mababang kapasidad, rated, humigit kumulang 3,627 megawatts ang nawala sa grid. Nagkaroon din ng aberya sa mga pangunahing linya ng kuryente gaya ng Tayabas-Iligan at Dasmariñas-Iligan 500 kV, kaya napilitan ang DOE na utusan ang NGCP para sa mabilisang pagkumpuni. Mas malubha ang nararanasan sa Visayas, na pumasok na sa ikatlong sunod na linggo ng kakulangan sa kuryente ngayong katapusan ng Mayo, isinailalim muli ito sa red at yellow alert nitong May 29, 2026. Ang Pilipinas ay tunay na pinagpala sa natural resources, mula sa malalawak na kabundukan na puno ng mineral tulad ng ginto at tanso, hanggang sa mayamang karagatan at yamang lupa. Subalit, sa kabila ng potensyal na ito, patuloy na nahaharap ang bansa sa kakulangan ng mga foreign investors na magpapaunlad sana sa mga industriyang ito.